Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Ito ay part 2 video ng ating in-upload kahapon. Ito yung paghanap namin sa legendary urban legend na 25 tons daw ng gold bars ng Yamashita na inakyat dito sa tuktok ng napakataas na bundok dito sa aming lugar. Kaya yan, makikita nga yung syudad ay nasa baba. Kaya medyo maulan nga lang. Kahapon to medyo maulan. Madudulas. Ito nga si Surigao-san Jr. Gumagapang na yan. Kasi 45 degrees kasi yan Ang bundok na ito 45 degrees. Parang mayon volcano. Talagang gagapang ka, gakapit ka sa mga damo bago ka makaakyat. Meron kaming positive na detection sa itaas Hindi nga lang siya magrehistro na precious metal, pero malakas siya na detection. Na-detect ng dowsing pendulum at ng dala nating detector. Pero ganun pa man, maganda kasi yung lugar doon sa ibabaw. Mamaya makita nyo, ay parang may pinatag doon na parte. Tapos makikita mo yung parang wall. Parang pinatag and then may wall. So ma-imagine mo na pwedeng doon sila gumawa ng entrance to tunnel. Mamaya tuturo ko yun. So meantime, ito, nood muna tayo dito. Haba, nandiyan naman yung tuklaw. Kapag tag-ulan ay mukhang nagtatago yata yung mga tuklaw na yan. Kapag basa ang maulan. Kasi pa ang sa experience ko, nakikita ko yung mga ahas na sasalubong ko yan kapag masyadong mainit ang panahon. Namamasyal din yan Ito makita nyo gaano ka slanting tong slope itong mountain. Kikita nyo si pendulum ay gumagapang At kapag tataka rin, yung kawayan nga ay every 50 meters yata meron na namang yellow bamboo. So pagdating namin sa malapit na doon sa final slope of the mountain ay pendulum na ang ginagamit namin na guide. Yung pendulum kung saan magturo ng direksyon, sinusundan namin. Trust lang tayo sa magic ng pendulum. Kapag matagal na kasi ng mga pendulum na gamit, ay medyo may na yan, di ba? Parang nagkaroon siya ng kanyang power kapag matagal na ginagamit. Lalo na kapag kinakausap mo yan. Yung iba, pinagdasalan pa yan Kasi mga divination tool yan. Divine tools. Noong ancient time, ginagamit na yan sa paghanap ng mga nawawalang bagay. Kahit na mga nakabaon na mga nawawalang mga tao ay makikita ng pendulum mahahanap. So ito nga, tingnan nyo itong slope parang dingding parang 80 degrees yata ang slope niya Ayan makikita mo yung slope. Yan yung inakyat namin, grabe Mga nasa 80 nga yan, 75 o 80 degrees Papagod nga ako kahapon sumakit ang hita ko Pati kamay mo siyempre dito, gamit yung kamay mo 4-wheel drive yung akyat dito So kamay paa lahat yan. Kung pwede pa, ulo. Okay, so maya na malapit-lapit na malalaman na natin yung mitolohiya niyang kung meron nga ba talaga sa tuktok. Ito, final guide. Wala kasing daan dyan Kami nang gumawa ng daan dyan. Sabi ko nga, parang dinaanan ng higanting anaconda
Yung mga kugon, ayan o. So yun, pendulum, guide namin yun. Sundan lang namin yung direksyon. Basta't papunta siya sa tuktok. Eh kung papunta siya sa baba, mali ang pendulum, di ba? Kasi nasa tuktok ang kwento ng ano eh, ng matatanda. So ayan, ganyan ka ano siya, slope po. Makikita niyo mga katiats so. Di ba kung gumawa-gawa lang ako ng kwento ay sino bang aakyat diyan para lang gagawa ng kwento at content? At sino ba namang sasama sa akin na mga luko-luko kung walang magandang kwento tungkol diyan sa ibinaon sa tuktok na yan. So dito malalaman natin kung kahit detection lang, pwede na, di ba? Kahit detection lang ay 25% na yan na pwedeng meron. Plus history, di ba? History is, sabihin natin 5% na may umakyat nga diyan ng mga Hapon. Dala-dala yung ano. Galing kasi sa barko yung mga Hapon, galing sa barge. Inakyat daw yung mga kahon-kahon. Pero yung mga kahon-kahon ay gawa sa Palutsina na boxes na kayang dalhin lang ng isang tao. So ibig sabihin, ang laman noon ay nasa 30, mabigat na ang 40. Kapag iakyat mo ang 40 kilos, mabigat na yan. So palagay ko nasa 20 kilograms lang ang bawat kahon na inakyat dyan. Maliliit yan eh. Meron nga akong picture dito kuha sa World War II ng pag-akyat ng mga boxes na yan. Yan, so malapit na talaga yan. Kunti na lang. So, si Skadlaw na Ay to piritan. makakarating na. At kahit detection lang yung madetect natin doon, ay siyempre, medyo positive na tayo. Okay na rin. Basta't may mag-detect lang, di ba? Kaysa wala, ay parang ano, yung legend, ma-busted yung legend. Parang Mythbusters tayo nito. Mythbusters. Isang mitolohiya kasi yan eh. Yung mga treasures na ganyan, parang mitolohiya. So para malaman natin kung mitolohiya o hindi, puntahan natin ang mga lugar. So ayan o. Nasa taas na talaga kami. At yung ano napansin nyo yung V-shape ng terrain? Doon kami dumaan. No. Sa V. At katakataka rin na pag-akyat namin ay doon sa ibabaw ng itong tuktok ay merong portion doon na patag. And then may wall na of course gawa ng lupa. Pero magtaka tayo bakit biglang nagpatag, no? And then wall na naman. At dead end, hindi mo na maakyat, wall na talaga. At meron ding detection doon. Merong detection. Kaya pwedeng yun nga. Kahit imata-mata mo lang yan eh. Mababasa mo naman yung hugis ng mga bundok. Kung saan yung parang may ginawang entrance, di ba? Paingon dito. Meron nga kaming nakitang ano dyan eh, parang lupa na tinanggal galing sa pinaghukayan. So ito na. Ito na yung sinabi ko na parang patag. May portion na patag, siguro mga 10 metros yan. Pwedeng mag-standby dyan ang mga Hapon siguro noong giyera. Kasi nakadungaw to sa ano eh, sa dagat. Kaya pwedeng dyan sila parang watchtower nila yan. Diyan sila tumitingin. Kaya pinatag siguro nila dyan. Kaya no? Patag nga eh. Kinini Dito kato. Kininyo ta lagi hinabuan ni. Oh. Sinay kon ha. Sa imong kuan ana dito pa ingon. Ito. Balik namatikdan na mo. Ano ta sa Kaya kung may yung tuig.
Silay konkon. Ano yung ama? Gwapo ni sunog no kay base po mula na po dito ang sunog oh. Ay, sigurado. Di na magandang makuan. Tabang. Abot din adto kay kuan may mga bugang pugon. Abot ni luwak. Oh, diha sa ibabaw pag tanaw mo dito. Dito bilar na. Matag balido ha. Oh, Kaway ilo bambo o kining kuan. hard. Dira man pagkalit diri mo di ni kalot diri. Kabanda pa pa. Oh, tawag din na sa kalit. Oh, na. Uy. Paspas mo dira. Maara diri. Hala. Bato siguro na. Asa ba na? Kaya mo na gini lasin vitamins na di ako mo. Naihat. Wala mo gi marka. O ba sige awis na diha? Basin. Ay sa pala bebo diha kay ug nay konkon maulahi ka jud dagan ini. Kuan kinabuhi. Basta na tumpag na ba na landslide gamay. Oh, Nay kahon landslide apil. ihatag na na diha. Ayo sa oh. Naman natin ang mamang. Ito ko nas metal kasi nangyari 5 kitra. Grabe ka kami maas eh. Ito bagbagan niyang baliw. Sir. Kurog man murag batang. Oh, solid rayuta. Basin pod Ya, limpihin ako no. basin pod og kuan eh. Giveaways kay ang entrance kaya sa mga tunnel na giveaway sa gawas. Oh, balik ko. Basin ko na ni magihatag na kay ukang na. Diba man ang nagkuan mo na magsubra nga. No na. Wala kadaghan na minirap na metal lang na diha. Minirap pero sobra ka. Kusog. Oh, siguro, buhos. Yan, bukid di atras. Ay, grabe na mama. Diha sir na ah. Pinay, diri mas kusog dito. Siyot na kasi, dahil na diri. Hira itlog na bitaw. Napodo, pudo. Mamang ito. Sugar ba oh? Sugar ba no? Mineral siya po. Uy, samaron. Lobat. Dito na portion yung sinabi ko na yung lupa ay parang galing sa pinagukayan na nakaumbok yung lupa dyan. Sugo? Malakas ang kanyang iron content ng lupa. Yeah, the fairy no fairy. Yung nakaumbok, parang may mga metal siya. Pero hindi siya precious. Kaya pwede rin i-test din dyan eh. So puntahan namin yung dead end, yung pinaka-wall. Bilin talaga nini. Dili oh. Sa unahan, mga 10 meters lang yan eh, galing dito. Grabe mo dyan ang mamang. Maduga na yung musaka diri sa hita. Okay, so daming langgam eh. Nangagat yung langgam. Butit nasa binti lang. Hindi umakyat sa Bisa din eh basta. Waya sa singit, di ba? Patay tayo diyan kapag nasa singit na. Na ang lupa mo litik. Tindahan man doon na i-marker. Oh, mo litik mga dyan lupa. Ang detection mo, jaong nga dyan sa lupa. Pero
Okay, so ito nga, kapag hindi precious, ay medyo ano yan, di ba? Kapag hindi precious ang detection, ay malayong malayo siya na, lalo na kapag walang marker. Kabutan, kuman kay puno. Malayong malayo na siya Yamashita. Marka. So ito yung nagkaumbok na lupa, oh. Malakas ang iron Tumpag rabaw, detection. natumpag diha. Oh. So, na-detection daw? Oh, nandito ang pendulum. Natumpag man na diha. Okay, so Oh, dead end naman. ito nagpendulum ang isang kasama natin. Dalawang pendulum to eh. Dalawang pendulum yan. So umikot yung pendulum niya. Mamaya i-detect natin yung inikot niya kung precious metal ba yan o ang tawag namin sa iron ay ano eh, vitamins eh. Kasi di ba iron, Bagol brad. iron and vitamins, Di kana. iron and minerals. Merong ano dito, isang napaka old coconut tree, putol na siya, pero makikita pa yung puno niya. Yung ugat makikita pa. Kaya pwedeng marker yung old tree na yun kasi nag-iisa sa bundok, walang kahoy-kahoy diyan. Walang coconut sa bundok na yan. So kung siguro mga 10 years ago ay nabuwal na yun. Kanang imong gikuan. Kaya ito dito, malakas ang reading niya ng iron. Kaya vitamins and minerals ang tawag namin kapag iron. Pero ganun pa man, kapag may marker, kahit iron lang yung detection, kapag may marker na nakaturo dyan, ay pwedeng hukayin pa rin dahil may marker eh. Pero kapag walang marker, medyo malayo sa katotohanan yan mga ka-TH. Ayan, so ang chance lang namin dito kapag may nakabaon ng 3 to 4 meters ay pwedeng ma-detect ng ating detector. 3 to 4 meters. Yun ang hinahanap natin, yung mga giveaway talaga na mababaw. Alright, so tapos na ang aming ekspedisyon at parang 50-50 chance na meron kasi maganda ang formation, merong patag at merong detection. Ako'y magpaalam na mga ka-TH. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.